Sa passage po na binubulay natin in series, 1 Peter, sa kabanatang 3 pa rin po tayo for today, pero tayo po ay sa talatang 8 hanggang 17 po magbabasa, magbubulay ng salita ng ating Panginoon. Pangunahan ko pong pagbasa sa Tagalog po muna. Ang segment title po ng ating passage, Paghihirap dahil sa paggawa ng mabuti. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masama'y iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung magsigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ito ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Every time po na tayo ay meron pong kinakaharap na mga selebrasyon, importanteng okasyon sa ating buhay, gaya po ng kaarawan natin o kaya ay mga occasion na may malaking significance sa ating buhay, pamilya, mga kapatiran. Di po ba, we usually prepare best blessings. Kung hindi man para sa ating sarili ang hinahanda po nating best blessing sa isang special event, special occasion ng ating buhay o ninuman, I believe na yung inihanda po natin na best blessing, pwedeng maaring para sa iba. So, si Pedro po sa ating passage, mga kapatid, ay sumulat para ihanda po ang mga mananampalataya during his time, ang kanyang mga readers, sa isang paparating o nangyayari na po na malawakan na persecution sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin, sila po ay merong kinakaharap na trials and persecution sa kanilang kalagitnaan during the time of Peter. At sila ay kanyang pinapaalalahanan kung anong dapat nilang gawin para makapaghanda sila. Saan? Sa mga best blessings na maaring dumating sa kanila even if they were in the midst of severe na persecution, trials, suffering, at hindi magandang sitwasyon sa buhay nila. Sa ating buhay, nararanasan po natin ang magkaroon ng trials. Persecution maybe, baka hindi kagaya ng persecution nararanasan nila. Pero from time to time, we experience persecution sa iba't ibang forma, extent. Most of all, trials, hardships, sufferings. Nakakaranas po tayo niyan from time to time.
And in those times na meron po tayong sufferings, inconvenient na situation sa buhay, mga difficult situation in life, di po ba ang gusto natin na maranasan ay kapayapaan, convenience, deliverance sa situation na ito na hindi po natin gusto at napakahirap na batain somehow ay tayo po ay nabibigatan, umiiyak, nagsasuffer, di po ba ang hinahanap natin mga positibong bagay, maranasan natin in the midst of our sufferings, difficult situation, trials, suffering, and persecution. Yan ang gusto na mangyari ni Apostol Pedro sa mga readers niya, as well as to you and me, people of God in this modern time, that in the midst of our, even if hindi severe na trials, persecution, hardship, difficult situation, makatanggap pa rin tayo, mahanda natin ating mga sarili na makatanggap ng mga best blessing. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ng best blessing? Ang tinutukoy po dito, hindi basta-basta blessing, hindi ordinaryong blessing, kundi best blessing. Di ba yan ang gusto natin? Di ba? Hindi common lang na blessing, kundi somewhat best, di ba? Dakilang bagay, magagandang bagay, special na mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. So, the topic that I'll be sharing to you ay pinamagatan ko po na preparing best blessings. Ang paghahanda natin ng ating mga sarili, not just to be worthy na recipient ng blessings ng Panginoon, kundi man din tayo po ay maging daluyan din ng mga best blessing. Mula sa Diyos, dadaloy sa atin at ma-share din po natin sa iba. And paano tayo, mga kapatid, maari na maging preparadong tumanggap ng mga best blessings from the Lord in the midst of our difficulties, hardship, trials, problems na pinagdadaanan in life as of today. Ang mga may pinagdadaanan ngayon, problema, inconvenient na situation ngayon, alalahanin, takot, doubt, kung may umuusig sa atin, kung meron tayong matinding pangangailangan ngayon, kahit pa minor lang yung need na yan, more so kung napaka-crucial o extreme na situation, ito po ang mensahe ng Panginoon through Apostle Peter kung paano po natin maihahanda, paano po tayo magiging handa na tumanggap ng mga best blessing mula sa ating Panginoon. So the question that I'll be raising to you is what are the 3 instructions ni Apostle Peter ng Diyos sa ating passage na kailangan nating sundin if we want best blessings in our difficult situation in life. Number 1, nurture believers' love. I-cultivate natin ang pagmamahal na meron tayo bilang mga Kristiyano. Let us nurture believers' love. Yan po ang mapapansin natin sa verse 8 to 12. Dahil sa lahat ng sinulat ni Apostol Pedro na epistle o letters niya, recurring po yung theme ng love. At ang pag-ibig, we all know, and we must remember, na yan po yung sum and totality ng batas. At yan ang nag-summarize, nag-capsulize sa 10 Commandments na nung ang Panginoong Jesucristo tinanong kung ano ang dakilang utos. 2 na lang yung kanyang sinabi, not 10, and not 12, and not a lot of commandments. Ang sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second one is, love your neighbor as yourself. 2 na. So, the love is recurring sa lahat ng panulat po ni Apostle Peter in the whole Bible, even in the Old Testament time, in the New Testament time. The love of God is so important. God's love to the people, to the believers, to you and me, ay sobrang napaka-importanteng paksa. Pero
ang pinatutungkulan ni Apostol Pedro sa ating passage is, most of all, the love of the believers to others, to one another. Ang pagmamahalan na dapat na ine-express, pinapadama, kinukultivate ng mananampalataya para sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa kapwa niya mananampalataya. And love is evidenced by unity of mind. Kung may pagmamahalan ang mga mananampalataya, sa bawat mananampalataya, sa bawat isa, mandinay sa iba, lalo na mga people of God, this is somewhat supposedly evident. Unity of mind. Pagkakasundo sa kabila ng pagkakaiba-iba. Di po ba, maaring tayo po ay halimbawa sa pag-iebanghelyo, pag-share ng gospel, pwedeng magkakaiba tayo ng strategy. Pero kung ano ang utos ng Diyos at kung bakit niya inuutos ang pag-iebanghelyo and a lot more na utos ng Panginoon, doon dapat nagkakaisa po tayo. May unity tayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos at kung bakit natin dapat sundin ang kalooban ng Diyos. Yung kung paano natin susundin ang kanyang utos, maaring sa pag-iebanghelyo, pwedeng ang gamitin mo, Roman Road, pwedeng John's Way, pwedeng Scott, pwedeng Cross, pwedeng sa pamagitan ng testimony, kung ganun ka mag-share. Ang importante, nagkakaisa tayo sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, at kung bakit dapat sundin yan, alam natin, naunawaan natin na dapat natin itong sundin. So, unity of the mind, pagkakaisa. Ito ay, some point, ay maaring mahirap gawin o hindi nangyayari, pero this is so significant na maging kalagayan po ng bawat isa sa atin. Bilang mananampalataya, inibig ng Diyos at may pag-ibig ng Diyos na dapat maipahayag man din sa iba, lalong-lalo na sa mga kapatiran, sa mananampalataya. Ang pagkakaroon ng kahabagan, pagiging mahabagin o sympathetic sa pangangailangan ng iba, kalagayan ng iba, sitwasyon ng iba, ay importante. Tayo po ay hindi dapat na maging matigas ang puso sa mga nangangailangan, sa mga nahihirapan, nabibigatan, sa mga may pinagdadaanan. Even if wala tayong tangible na maibigay, pero maraming paraan para maipahayag natin ang ating pong sympathy, ang ating mercy, ang ating kahabagan, ang ating malasakit sa iba, lalo na po sa mga kapatid. At tayo po mga kapatid ay it's so important na may kapakumbabaan na namumuhay bilang magkakapatid sa Panginoon. Ito po'y magandang paalala because sometimes kapag tayo po ay naging blessed, pinagpala ng Panginoon at nakalingat tayo, naging overconfident, hindi natin nabantayan ang ating sarili, pwede tayong makalimot, magmalaki, at hindi na natin magawang magpakumbaba at hangarin na ang iba ay mataas, mapabuti, mapagpala, maging blessed. At yung bang willing tayo na kahit maging number 2, even if ikaw yung number 1, hindi ka mapapurihan, ma-recognize, hindi ka mabati, mapuri, kahit na you deserve to be praised, you deserve to be congratulated, you deserve to be appreciated, but you're willing na kahit na ikaw ay hindi mapansin, kahit hindi ka ma-promote, kahit hindi ka matanghal, okay lang. Basta meron ka naging bahagi sa buhay ng tao, ng iba, ng kapwa mo, na sila ay naging pangunahin, na itaas mo sila, na tulungan mo sila, at nagawa mong ibabang yung sarili at unahin ang kanilang kapakanan.
Love. Pakisabi nga natin, love. Hindi lang sa mga kapatiran, pamilya, o people of God, even so to our enemies. Lahat na may kaaway, magsabi ng amen. Parang ayaw nating aminin . From time to time, nagkakaroon po tayo ng kaaway. Hindi lang tao, di ba? Ang dyablo. Pero sabi dito, love your enemy, di ba? Sabi ng Panginoon. Ang evidence ng love sa ating buhay ay yung kaya nating mahalin ang ating kaaway. Ang ibig sabihin lang ito, gantihan ng mabuti. Huwag gawan ng masama. Ang taong nanakit sa atin, may sinabing masama sa atin, nag-judge sa atin, nagpahirap sa atin, o uminsulto sa atin, magawa pa rin natin silang mahalin, gawa ng mabuti. Loving our enemies. Hindi lang tao, nakakaway natin minsan. Di ba? Ang dyablo, kaaway natin. But I'm not saying love Satan, ha? Huwag nating mahalin si Satanas dahil ano yun, ang tawag dito, kasuklam-suklam siya. Amen? Hindi po siya kasama sa tinutukoy ng ating pong Panginoon na mahalin natin. Mahalin natin ang iba, lalo na mga people of God, kapwa natin mananampalataya, bagamat hindi sila loving, hindi sila mabuti sa atin, may ginawa silang di maganda, pero mahalin pa rin natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagganti sa kanila ng mabuti. Alam niyo po, ang mga ginagawa natin sa mga tao po around us ay sa iba't iba po na status o level. Lalo na when it comes to expressing or showing our love. Sa kaaway, sa mabuti sa atin, sa mga tapat sa atin, sa mga hindi naman natin close, o sa mga malayo ang loob sa atin, o lumayo na ang loob sa atin, pag-ibig. As Christians, we live on 3 levels, mga kapatid, sa mga tao around us. Ang una, ang gantihan mo siya ng masama sa kanyang ginawang mabuti sa iyo. And that is a satanic level. Di po ba? Merong maaring magawa natin to even if Christian na tayo. Pero hindi na dapat. Yung bang ginawan mo siya ng mabuti, ginawan ka ng mabuti, pero ang maiganti mo masama. Naranasan na siguro natin yan. Yung may ginawan tayo ng mabuti, tinulungan natin, inuna natin siya, nagsakripisyo pa nga tayo, naabala pa nga tayo, nalugi pa nga tayo, at talagang meron tayong ininvest na time, effort, even if puso, binigay natin. Maraming binigay, maraming tinulong, maraming mabubuti. Pinasensyahan, pinatawad, nilift up, pinush, at talagang sinamahan hanggang sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay, sa gulo, sa asunto, sa mga kaaway niya, talagang tinulungan natin. Pero iginanti masama. And that is satanic. Ang pangalawang level, mga kapatid, is yung pagka may mga taong mabait sa atin, mabuti sa atin, mabait din tayo sa kanila. Kung mabait ka sa akin, okay ako sa iyo. Kung okay ka, okay ako sa iyo. Di po ba? Yan ang kasabihan ng tao eh. Pero ang nakakalungkot, pag hindi ka na mabuti sa kanila, pwede ka nang gawa ng masama. Kasi yan ang human instinct, human nature ng tao. Maging mabuti sa kanya, and of course, sa masama sa kanya, maging masama din. Di ba? Sino sa atin ganyan? Dati. Kasi ngayon, hindi na dapat, di ba? Hindi dapat na tayo'y mabuti lang sa mabuti sa atin, dapat din tayong mabuti kahit sa masama sa atin. And most of all, sa masama sa atin, hindi dapat nating gawan din ng masama. That is so humanistic na approach o level, status o gawain, kaisipan. Good for good and evil for evil. Ang pangatlo, mga kapatid, ay yung gantihan mo
magantihan natin ng mabuti yung gumawa ng masama sa atin. That is a divine level. Makalangit na kalagayan yan. Yan ay kalooban ng Diyos na maturity. Yan ay kakayanan na napakaganda mula sa ating Panginoon at nagagawa natin sa ating mga buhay. Na kahit may gumawa ng masama sa atin, may magsalita ng masama sa atin, may mag-isip ng masama sa atin, ang ganti natin ay mabuti. Ismail ka lang. Palalampasin mo lang. Wala ka namang ginawang masama, pero ang tingin sa'yo nagkasala, ang tingin sa'yo masama, sinalitaan ka, iniwasan ka, nireject ka, at nawalan na ng respeto sa'yo, at hindi ka na kinilala, hindi kinilala authority mo, hindi ka na nirespeto, hindi ka na sinuportahan, inilaglag ka na. Anong dapat nating gawin? Gantihan ng mabuti. Huwag gantihan ng masama. That is a divine perspective. Level, gawain, maturity sa ating mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, marami pong tao ang nagkamali po dito. Dahil ginawan mo ng mabuti, sinalitaan mo ng mabuti, pero mali ang kanyang pakaunawa. Mali ang kanya pong sinalita at sinabi at naging response. Nasubukan nyo na po ba yan? May pinuri ka pero nagalit sa'yo. Sinabi mo lang na ang ganda mo ngayon. Naman, niinis mo na naman ako. Di ba? There is something wrong in that instant. Lalo naman kung deliberate na ang ginawa natin ay masama. Amen? Talagang pwedeng makaranas tayo ng masamang gawain din sa iba, pero hindi na dapat natin ito na nagagawa. It is good na dapat natin magawa, even if may ginawang masama sa atin. One good example, mga kapatid, the number one good example nito is ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay naparito sa lupa, di po ba, ano iginanti niya sa ginawa sa kanyang masama ng mga tao? Hindi po siya nagkasala, hindi po siya ng insulto, hindi siya nagsalita ng masama, hindi siya gumawa ng masama, hindi siya gumanti. Siya po'y nagpatawad. Hindi po siya tumawag ng mga anghel para siya ipagtanggol at puksain ng mga tao. Pwedeng-pwede naman. Di po ba? Ginantihan po ng Panginoon ng mabuti ang sa kanya ay gumawa ng masama. Si Peter po, mga kapatid, ay alam natin, dahil sa kanya pong hasty na pagsasalita. Nangyari na nung aaresto ng Panginoon, sabi niya, hindi po dapat mangyari sa inyo ang mag-suffer sa kamay ng mga tao, hindi po kayo dapat na maaresto. Di ba? Sinabi pa niya na, Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang kamatay. Hindi pwede, hindi ako papayag. Walang pwede umaresto sa inyo o gumalaw sa inyo. Kaya nga, di ba, gumamit siya ng weapon, ng sword. Tinagpas niya yung tenga nung isang sundalo na umaaresto sa ating Panginoon. Ginawa niya ng masama, gumamit siya ng weapon sa mga tao pong gumagawa ng masama sa ating Panginoon. Pero si Pedro, in fairness naman, nung nirestore na ni Lord, kasi tinatuhan niya si Lord, di ba? 3 times. Although may sinasabi siyang maganda. May gusto siyang gawin kahit makipagtagaan siya, makipagpatayan siya, mag-commit siya ng kasalanan, nirestore siya ng ating Panginoon. At kasama niyang maraming alagad ni Kristo na sa mga panahong merong pinagdadaan ng trials, persecution, nakakulong, nagugutom, nahihirapan, nagsasakripisyo, pinipersecute. Ano po ang kanilang naging armas? Hindi na po espada, kundi panalangin and power of God. Ginantihan na po nila ng mabuti from then on ang gumagawa sa kanila ng masama. Si Paul, ganun din naman po. Though naging license to kill siya ng mga believers, nung siya po'y tawagin ni Lord, nabago po ang kanyang buhay. Mula noon, hindi na siya gumamit ng dahas, ng batas, ng authority, kundi ang ginawa na niya ay mabubuting bagay, nananalangin, nagtitiis, umaasa sa Diyos,
nananampalataya sa Diyos, at dumepende na siya hindi sa kanya pong authority and wisdom, kundi sa wisdom na ng Panginoon, sa authority and power na ng ating Panginoon sa kanyang buhay from then on. That is why they were able to do good even to those people na may ginagawang masama sa kanila. Sinabi sa ating passage, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, na tayo po ay dapat na maging loving. Di po ba? So, people of God, in our passage, ay may instruction na tinanggap na that they should love life. Okay. Pakibasa nga po natin yan. Love life. Hindi po love life na yung may jowa ka, yung merong nagmamahal sa'yo, may minamahal ka, in love ka, hindi po yung love life ang tinutukoy po dito. Kundi, people of God should be loving sa buhay. Dapat mong mahalin o ibigin mo ang mabuhay. Di ba may mga tao, even Christian nga, nakakaisip ng mamatay o magpakamatay dahil sa hirap ng buhay, pagsubok, mga persecution, insulto, mga inconveniences ng buhay. Di ba? I believe so. Ang daming tao gusto nang wakasan ng buhay, ayaw nang mabuhay. Hindi magawang mahalin o ibiging mabuhay. Pero God said, mga kapatid, love life. Hindi yung magkaroon ka ng kasintahan o irog o jowa, kundi magawa mong ibigin ang mabuhay. Pastor, ang hirap namang mabuhay. From time to time, may pagsubok, may problema, may pasakit, may sakit, may karamdaman. Yung isip, bagabag, may doubt, may fear akong nararanasan, and a lot more na mga inconveniences, difficult situation, crisis. Parang mahirap yatang gawin yan. Ito po ang utos. Ibigin natin ang mabuhay. Bakit? Because people of God are blessed. Blessed ka. Pinagpala tayo ng Diyos, hindi lamang po ng kaligtasan ng kaluluwa, kundi nangako ang Diyos ng mga mananampalataya, hindi niya iiwanan, hindi niya papabayaan. So, we are able to love, to live. Nasain natin, ibigin natin ang mabuhay, kahit alam natin that from time to time, may mararanasan po tayong trials, persecution, hardship, difficulties, even crisis ng buhay. Dahil, we know, mga kapatid, as people of God, as Christian, namatay si Kristo para sa atin. At ginawa niya tayong tagapagmana. Hindi lamang po ng buhay na walang hanggan, time comes, kundi ng mga pagpapala na pwede po nating matanggap in this life. Kaya nga, even if tayo po'y apprehensive, ina-anticipate natin, mamaya bukas may problema na naman ako, baka ganito, ganyan, mahirap, mabigat, baka hindi ko nakayanin, etc., baka magkakamag-anak na. That's so possible. But as Christian, we must love life because we believe God is with us. Amen? That He is in control, hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya iiwanan, at ikaw ay itinalaga ng Diyos na maging tagapagmana ng maraming mabubuting bagay, hindi lang ng buhay na walang hanggan, kundi ng mga pagpapalang physical, material, financial, emotional, ministerial, spiritual in this life. Kaya we are able to love life. Pwede nating gustuhin talaga, ibiging mabuhay. Hindi ko na kayo tatanungin kung agree kayo dyan. Kung gusto nyong, kung iniibig nyong mabuhay, of course. Di ba? Baka konti pa lang sa atin. O baka wala pa. Yung gusto nang mamatay. Pag may problema, siguro mabigat, Pag napagtaksilan, pagka na-reject, pagka sobrang daming matitinding problema, parang sumasagi na sa isip mo. Parang mabuti pang mamatay na. Punta na sa langit para matapos na. Di ba? That's possible. Pero ang sabi ng ating passage, love life. Ibigin mong mabuhay. Although mahirap, although apprehensive tayo, although alam natin, from time to time,
meron tayong mararanasang mabibigat na sitwasyon ng buhay. And yet, God is there, God is with us, so we can live victoriously by the grace of our God. So, sa pamumuhay natin na may pag-ibig, kukultivate natin ang ating Christian love, brotherly love, meron tayong mga dapat pang gawin. According to our passage, yung ating mga labi, dila, bibig, kontrolin natin. Di po ba? Maganda yung bago tayo magbitaw ng salita, desisyon, pinag-iisipang mabuti. Kaya mahirap sa mga kagaya natin na masalita, palagi nagsasalita, o gustong-gustong magsalita, ang maging maingat. It's so important ang maging maingat o kinokontrol natin ang lumalabas sa ating labi. Diba? Naalala nyo si Apostol Santiago? Sinabi niya na ang dila, bagamat pinakamaliit o napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero napakalaki ng naidudulot na problema. Di po ba? Nakatutupok daw ng isang kagubatan, ang isang spark, ang maliit lang na dila. Kaya ang ating mga labi, importanteng kontrolado natin. Nagagamit natin sa pagpupuri at paglilingkod sa ating pagsasalita ng mga mabubuting bagay. Do good and hate evil. Ito yung ating segment title na sabi, doing good for all people. Kahit mag-suffer, kahit may suffering, gumawa pa rin ng mabuti. Kahit sinasaktan, minamaligned, ina-accuse, gumawa pa rin ng mabuti. At hindi lamang iwasan ang masama, ang dyablo, ang kasalanan, kundi kamuhian. Yun pong sabi sa ating passage, hate evil. Sino po ang kinatatakutan higit maliban sa Diyos at asawa natatakot sa kasalanan, sa masama. Di ba? Yan ang kasabihan natin. Meron tayong dapat na 3 katakutan in life. Diyos, pangalawa, kasalanan, pangatlo daw yung ating mga asawa. Tumingin si Kagawad kay Dignos Gigi. Di ba? Pero, hindi sapat kung natatakot lang tayo o umiiwas lang tayo sa kasalanan. In our passage, binigyan diin, dapat nating kamuhian, kasuklaman, kapuutan, isyan ang evil, ang masamang gawain, ang kasalanan. And we must seek and pursue peace sa ating buhay. Kung meron man tayong uunahing hanapin, saliksikin, puntahan, mapasatin, ay yung magkaroon tayo ng kapayapaan. Di ba yan ang gusto natin sa ating buhay? Maging payapa. Kasi kung walang kapayapaan, tayo po ay, of course, hindi po magiging komportable. Tayo po ay magkakaroon ng suffering. Di ba ang ganda nung tayo po ay peacemaker? Di ba? Hindi lang tayo nagiging dahilan ng pagkakasundo ng iba, ng marami, ng mga nag-aaway, kundi yung ating buhay ay payapa at nagiging kapayapaan din ng iba. Na kapag magkakasama, merong kahit malungkot at confused o kaya may hindi alam gawin o kaya ay may kakaibang pinagdadaanan, pero napapayapa because of you, because of us, people of God. So, yan ang gusto natin, na sa ating buhay may kapayapaan tayo. And our peace is the Lord Jesus Christ. And the peace that transcends our understanding ay importanteng nasa atin at nagmamanifest din sa ating mga buhay para sa iba. At yan po yung dapat nating palaging hinahanap sa ating buhay. Ang kapayapaan, ang maging payapa, at maging kapayapaan din po ng iba. Sa ating passage po, sa verse 10, may binanggit po dyan sa English version, good days. If you love life, sabi po doon, kung iibigin mo o sa mga naghahanap ng
payapang buhay, may mga good days na mararanasan. Yun po ang sabi ng verse 10. Ano po? Those who loves life is that they will experience God's help and blessings. If we love life, with trust and faith in the Lord, nakasama natin siya, may mararanasan man tayo, possibly, pero hindi tayo pababayaan ng Diyos, may faith tayo sa Panginoon at naglalagak tayong pag-asa sa ating Panginoon, ito po ang ating mararanasan. Tulong at pagpapala mula sa ating Panginoon. Magagawa nating maluwalhati ang Diyos sa ating buhay, mapapurihan siya, maitanghal siya, maitaas siya, maging dahilan tayo para siya po ay ma-exalt, na siya ay maparangalan sa ating buhay. Yan po ay makakaya nating gawin, mga kapatid, if we love life with faith and hope na ine-entrust, nilalagak sa ating Panginoon. Even answered prayers, yan po ay mararanasan ng sino mang nagmamahal sa buhay o mabuhay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Goodness of God and yung kalapitan sa Panginoon. Nearness to God, yung closeness to God, yung intimacy with God ay posible na maranasan ng mga taong iibig mabuhay, magiging maibiging mabuhay ng may pagtitiwala na ang Diyos in control sa buhay mo, may kakayanang pagpalain ka, ingatan ka, baguhin ka, supplyan ka ng iyong mga kakailanganin in the midst of difficulties, trials, crisis of life. Nearness of God. Yung sa gabi, magigising ka, may song in the night ka, paggising mo ng umaga, you're so longing immediately to thank and worship God. Wala kang dryness na nararamdaman. And you're so not just eager but so blessed na gawin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, mag-quiet time, may Bible reading, makipag-commune sa Diyos, magbabad sa presensya ng Diyos. At maranasan mo't maramdaman ang kanyang napaka-sweet and holy presence sa iyong buhay. That is possible if we will love life ng may tiwala, pananampalataya, pagsunod sa ating Panginoon. Ang pangalawa po na instruction ni Apostle Peter sa atin pong passage, if we want to prepare ourselves to receive best blessings, not just ordinary blessing, even in the midst of our sufferings, difficulties, crisis in life, makatanggap tayo ng mga best blessing, we must apply the Lordship of Christ sa ating mga buhay. We must practice the Lordship of Christ sa ating mga buhay. Kasi sa verse 15, ang sabi po doon, but in your hearts, set apart Christ as Lord. Sa inyong buhay, sa Tagalog, sabi po, sambahin mo ang Diyos, sambahin mo si Kristo, irespeto mo si Kristo, alalahanin mo si Kristo, sundin mo si Kristo. Ibig sabihin, matakot ka sa Diyos. Fear of God. Kung may takot tayo sa Diyos, makakasunod tayo sa Kanyang kalooban. Kung may takot tayo sa Diyos, makakaiwas tayo magkasala sa ating Panginoon. And the fear of God conquers all other fears. Hindi po tayo exempted na mag-doubt, even sa ating faith, sa ating salvation. Hindi po tayo exempted na mag-doubt o matakot sa mga mahal natin sa buhay. Kung mahal ba nila talaga tayo, kung sila ba ay talagang supportive sa atin, kung hindi ba nila tayo iiwanan, pababayaan, kung ang mga sitwasyon ba sa ating buhay magiging favorable, kung ang bukas ba natin, makalawa, ang future ba natin ay magiging stable pa rin, magiging blessing after blessing ang maranasan natin. Maaring may doubt tayo, may fear, na maramdaman, maisip. Pero making God in our lives as the supreme being, pangunahin, at tayo po ay sa Kanya palagi nananahan, nagpapahingalay, dumidepende, nananatili sa Kanyang banal na presensya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kautusan, mawawala po
ang ating mga takot, pangamba, at doubt sa maraming bagay, maging sa mga tao o magiging future po natin. So, instead of experiencing fear as we face crisis and the enemy, our enemies, we can experience blessings. Crisis becomes an opportunity for witness if Christ is Lord in our hearts. Yan po ang nangyari, mga kapatid. Yan po ang mangyayari sa ating buhay kung tayo po ay mananahan palagi sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay magpapailalim, magpapasakop, magsasubmit sa lordship ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo yung masusunod, kundi si Kristo ang Diyos. Hindi po tayo ang dapat na maging pangunahin, kundi ang Panginoon sa ating mga buhay. Lordship of Christ. Na siya yung Panginoon at tayo ay servant lang. Siya yung master at tayo ay slaves lang. Amen? Siya ang masusunod, siya ang susundin. So, instead na makaranas tayo ng takot, doubt, difficulties, suffering, mga parusa sa ating pagsuway o krisis ng buhay, o mga kahirapan sa mga nagiging kaaway ng ating katawan, isip, puso, damdamin, espiritu, tayo po'y makakaras mga pagpapala, even if in the midst of Christ, even if sa pamagitan ng crisis, ipapahintulot ng Diyos sa ating buhay, problema, pagsubok, kahirapan, persecution, mabibigat yan, mahirap yan, uncomfortable tayo dyan. Pero, yan ay mga instrumento din at kapamaraan ng Diyos para magamit niya tayo for His glory. Especially in the lives of other people na makapag-witness tayo. Alam niyo po ba, yun nangyari sa Cebu na lindol? Yung crisis po na yan, mga kapatid, ang dami pong nasirang ari-arian, daming namatay, daming nangangailangan, naghihirap ngayon doon. Lumindol pa uli kagabi, signal number 4. Alam niyo po ba yon? Lumindol po uli sa Cebu. Naging opportunity po yan para sa maraming tao na tumingala, manalangin, lumuhod, magsisi, manumbalik kay Lord, magbalik loob kay Lord. And even those people na mga mananampalataya na sa lugar ng Cebu, mga kapatid, nagawa po nilang magministeryo ng salitaan ng Diyos, mangaral, magmisyon, magfeeding, mag-relief giving, etc., etc. Naging opportunity po. Nag-glorify ang Panginoon at nag-glorify ang Panginoon. Dahil po sa crisis na yan na nangyayari. Ang Cebu po ay known, mga kapatid, na great city na may idolatry. Andyan po ang, di ba, yung sineselebrate nilang sinulog? Di ba? Imahen po yan. Santo Niño ba yun? Napaka-devoted nila dyan, mga kapatid. Sa relihiyon, sa Diyos-Diyosan. And we believe behind the scene, mga kapatid, is that mayroong mensahe ang Diyos sa kanila. God wants them to take that crisis na pinermit ng Diyos sa kanilang mga buhay para hindi lang po magbalik loob, magsisi, sumunod na sa Diyos, kundi even so, makapag-witness, maging blessing sa iba. Amen? So, in our lives, mga kapatid, it's the same. God permits trials, even crisis sa ating buhay para makapag-witness. Maging pagpapatay sa iba, maipakita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng iba. Even so, sa mga hindi po gumagawa mabuti, sa atin po ay hindi nakakaunawa. Ginawan tayo hindi maganda, pero opportunity yan para ang makita nila sa atin, marinig nila sa atin, maramdaman nila sa atin, pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Naluluwalhati ang Diyos. Na-exalt natin ang Diyos. Na ma-magnify natin ng Diyos kapag meron tayo mga pinagdadaan ng hindi magaganda. Kahit pa bunga ng atin pong pagkakasala, if we approach that situation o crisis ng ating buhay, suffering natin because we have sinned, o kahit wala tayong ginawang masama, that's an opportunity to witness. Yun ay kung tayo po ay patuloy na magiging submissive, obedient, and trusting sa atin pong Panginoong Jesucristo in our lives. If Christ is Lord in our hearts, these blessings are evident and so possible matanggap at maranasan po natin.
So, if we witness, mga kapatid, kung crisis, problema, pagsubok sa buhay, mabibigat na karanasan in life, ay possible maranasan natin at opportunity yan para makapag-witness tayo, magawa natin ang kalooban ng Diyos, maging blessing po tayo sa iba, especially, maakay natin sila sa Panginoon sa pananampalataya, mashare natin sila ng Word of God, mag-witness tayo sa kanila ng may kabanayaran, na may kapakumbabaan, respectful, and in a loving manner. Kasi po, it's so possible na as we share the Word of God, baka pwedeng parang tayo, maging argumentative. Kasi that's possible na may magko-question sa ating faith. O kaya ay may magre-raise sa atin as we share the Word of God, as we minister, as we invite them, meron silang i-raise na concern, argument, o baka debatihin ka pa, o kaya ay pulaan ka, o kaya ay baka pintasan, may pintasan sa atin, o kaya mayroong banggitin sa atin na hindi natin gustong marinig, hindi totoo man o hindi, makapag-ano po tayo, no? Maging argumentative tayo. So, we must witness with gentleness, respect, loving manner, humility, na ang ating pangunahing gusto, maramdaman nila, may padama natin sa kanila is that importante sila sa atin, ang kanilang kaluluwa, at representative lang tayo ng Panginoon, at ang Diyos ang gusto nating makita at maranasan nila as we share them, the gospel, as we reach out for the people. Sabi po sa ating passage, set apart Christ. Ano bang ibig sabihin ng setting apart ng ating Panginoon? Yung bang sasambahin mo siya, i-glorify mo siya. Turning everything over to Him and mabuhay na ang pangunahing layunin, pinaka-importanting pangunahin in life is to serve, praise, and glorify the name of the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Yan ang pagsiset apart kay Kristo. Yan yung tunay na pagsamba, respeto, pagmamahal, at pagpapasakop sa lordship ng ating Panginoon. Living in this life as people of God only to please Him and to glorify Him. Sino po sa atin ang aamin na nabubuhay tayo para i-please ang ating sarili, pangunahin, i-please ang ating asawa, i-please ang ating boss, i-please ang ating mga anak, i-please ang ating magulang, i-please ang tao around us. Baka ito po, minsan o madalas, ang nagiging pangunahin sa ating buhay. Hindi po nararapat. It's so important that we exist, we live only to please the Lord and to glorify God in our lives. Can you say amen to that? Sabi ng Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, all those things will be given to you as well. Anong dapat unahin? Sabi dito, unahin mo ang katuwiran ng Diyos, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, paghahari ng Diyos sa iyong buhay, at sa dami ng pangangailangan mo, pwede mong maranasan, maging kailanganin in life, na mga somewhat imposible pa nga ang iba, ipagkakaloob sa iyo. Kakatagpuin ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Sabi ng Romans 12, verse 1-2, therefore, sabi po ni Paul, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. And this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. May pangako po dito na masusumpungan tayo. Ano raw? Sabi po, then you will be able to test and approve what God's will is. Madidiscern mo kung anong mabuti at masama, kung anong kalooban ng Diyos at hindi, kung anong dapat mong iwasan, dapat mong gawin, kung ano ang masama at mabuti. Sabi po dyan, makakaya mong malaman, matest, kung anong kalooban ng Diyos, yung kanyang mabuti, kalugod-lugod, katanggap-tanggap, at dalisay, perpektong kalooban sa iyong buhay. Yun ay kung, sabi po dito, kung iaalay daw po natin
ang ating mga sarili, ang ating mga katawan sa Panginoon as living sacrifice. That is lordship, mga kapatid. Lordship of Christ po yun. Yung pagpapasakop natin ating sarili, buong katawan, ang unahin siya, that is lordship ng atin pong Panginoon sa ating mga buhay. So, one evidence that Jesus Christ is Lord in our lives is the readiness to witness to others about Him and to seek to win other people. So mga kapatid, tayo po ay importante na sa buhay na ito maging matatag, maging handa. Hindi lamang po sa mga ipapahintulot ng Diyos sa ating mga buhay na pagsubok, difficulties, crisis in life, kahit mga anak tayo ng Diyos, we will suffer. Suffer from other people, kahit ginawa natin ng mabuti, even so, mag-suffer dahil sa atin po mga pagkukulang. But take heart mga kapatid, God's promise are still available para po sa atin. Na tayo po, mga kapatid, in the midst of our difficulties, trials, crisis, hardship of life, mga kapatid, inconveniences, mga mahihirap na sitwasyon ng buhay, ay pwede pong maging blessed because of the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay, because of God. And how we will be able to become blessed. Most of all, literal na makatanggap po tayo ng mga blessing. Hindi lamang basta-basta blessing, kundi best blessing. Maging handa po tayo dyan na recipient at maging worthy rin tayo na channel ng mga best blessing ni Lord sa ating mga buhay. Ayun po. Ano po ang atin pong dapat na gawin, mga kapatid? Ito po. Nurture believers, love. Mag-cultivate tayo ng Christian love para sa bawat isa, to other people as well. Let us apply Lordship of Christ sa ating mga buhay. And the last but not the least is, atin pong mapanatili ang atin pong mabuting konsensya. So, tumayo po tayo mga kapatid at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos, kami po ay thankful dahil sa araw na to, Panginoon, kami po'y muli nakapagbulay ng inyong salita, nakatanggap na naman ng paalala at mensahe. Truly, Panginoon, kami po ay umaamin na from time to time, kami po ay nagsasuffer. Hindi lamang po sa masamang ginagawa sa amin, nagawa sa amin ng iba. Man din, bunga ng amin pong maling pagpili, decision, action, words, bunga ng aming pagkakasala, that is why we suffer. Panginoon, forgive us. Sapagkat may mga pagkakataong hindi po kami nakapag-exercise ng brotherly love. Panginoon, patawad dahil may mga pagkakataong kami ang naging Panginoon at Master ng aming buhay at hindi po kayo. And so we suffered. O God Almighty, kami po'y sumasamo na kami po'y muli niyong i-restore, i-reconcile with you, bigyan ng kalakasan, kakayanan, karunungan, resources, enabling, di lang malaman ng inyong kalooban, kundi masunod po namin na inyong kalooban. Sapagkat ninanais mo kami mapagpala, makatanggap ng mga ipinangako mong mabubuting bagay, best blessing na sa inyo po nagmumula, nais nyo pong may pagkalob sa bawat isa po sa amin. And so, Lord, mold us. Grant us, Lord, obedient heart. Pag-ibig na hindi magmamali sa inyo at sa aming kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Panginoon, maghari po kayo sa aming mga buhay, lagi at tuwina, sapagkat kung kami po ay mahihiwalay sa inyong banal na presensya at kalooban, kung kami po ay unintentional, more so intentionally susuway sa inyong kalooban, O God, hindi po commendable ang amin pong suffering na mararanasan.
because you want us, Lord, as you will permit that we will even suffer kahit na mabuti ang aming ginawa, may igaganti sa aming hindi maganda, mabuti at masama. Pero kami po, patuloy pong maging mapagtiis, may self-control, may goodness, may mabubuting gawa pa rin. At susunod sa inyong kalooban, hindi gaganti ng masama. Hindi po magpapairal sa sarili ng humanistic na level. Ngipin sa ngipin, laman sa laman, mata sa mata, kundi mabuti laban sa masama. Panginoon, bless us as we continue to worship you in this life. We express to you our respect, love, adoration, submission, and obedience. For you are our God, Creator, Savior, Redeemer, and our great Deliverer. Salamat po. We commit our lives to you. We commit everything to you with faith and thanksgiving. As we believe, you are our most high God, most powerful God, miraculous God, merciful God, loving God, trustworthy God, and dependable God in our lives. Thank you so much, Lord. Glory to you. This is our prayer in Jesus' holy and mighty name. And we say amen. Glory to you. Trust in you, through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life on offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you, Lord, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, oh my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day.